Sunod-sunod na pagkatok mula sa labas ng pinto ni Gerald ang gumising sa kanya. Kaya naman napalamukos pa siya ng kanyang muka bago tuluyang bumangon at para pagbuksan ang umistorbo ng mahimbing niyang pagtulog. Mami, ano ba? Ang aga-aga mo naman manggising. Reklamo niya sa kanyang ina. May nahanap na akong driver mo, anak. Masayang sambit nito sa kanya. Pwede namang mamaya mo na sabihin yan sa akin, ma. Madaling araw na ako nakatulog dahil nga nagpunta ako sa birthday party ng kaibigan ko. Nakainom ng konti kaya masakit talagang ulo ko. Mamaya ko nakakausapin ng driver na yan. Ayan na nga ba ang sinasabi ko sa iyo eh. Iinom-inom ka tapos dadaing ka na masakit ang ulo mo. Sige na ma, matutulog pa ako. Babawi ako ng tulog ngayon. Sarado naman ngayon ang restaurant. Siya nga pala, babae ang driver na napili ko para sa'yo. Namilog naman ang mga mata ni Gerald nang sabihin yun ng kanyang ina. Ano? Babae? Ma naman? Sigurado ka? Anong alam ng babae sa pagdadrive sa highway? Aba, wag mo kami mamaliit ang mga babae, anak. Ang kaya niyo mga lalaki, kaya namin mga babae. Mula na maaksidente si Gerald ay hindi na ito nag-drive pa ng sarili niyang sasakyan. Kaya naman naghahanap siya ng driver na maghahatid sa kanya sa sariling restaurant araw-araw. May driver naman siya noon, ngunit nag-resign na ito at umuwi ng probinsya upang magsaka na lamang sa kanilang bukirin. Sigurado ka ba na magaling magmaneho yan, mami? Baka sa crossing ay hindi na makatawid yan. Ang dami naman po kasi mga lalaki dyan. Bakit babae pa talaga napili mo para ipagmaneho ako? Basta, siya ang gusto kong magmaneho para sa'yo. Baka nga matuwa ka pa kapag nakita mo ang bago mong driver. Maganda at sexy. Naku anak, baka siya pa ang imaneho mo. Mami, puro ka namang kalokohan eh. Naiinip na ako, Gerald. Kailan ka ba mag-aasawa? Kailan mo ba ako bibigyan ng mga apo? Ayan na naman po tayo sa usapang pag-aasawa. Kailan mo ba ako lulubayin sa ganyang usapan, ma? Kapag nag-asawa ka na. Mabilis na tugon ng kanyang ina, kaya naman mabilis din niyang naihilamos ang kanyang mga palad sa kanyang muka. Wala pa akong balak magkaroon ng asawa. Girlfriend nga, wala. Tapos asawa ka agad? Naku, ang sabihin mo, mahal mo pa yung ex-fiancé mo na hindi namin alam ng daddy mo kung sino ba yon. Mas okay na pong hindi niyo siya kilala. Total 4 na taon na mula nang iwan niya ako. Ang gwapo at mayaman na katulad mo yung nagawang iwan ng babae? Unbelievable. Well, talagang ganun ma. Sige na po, matutulog pa ako eh. Kumain ka na muna bago ka muling matulog. Sabay mo na ako mag-almusal. Hindi po ako gutom. Kaya mong tiisin na mag-isa lang akong kumain? Wala na nga ang daddy mo, maaga nagpunta sa opisina at maraming aasikasuhin. Kaya naman halika na. Sabay hila nga sa kanya ng kanyang ina pababa ng hagdan at tinungo nila ang dining area. Hindi na gaanong malamig ang tubig na to. Gusto ko malamig na tubig. Ani ni Gerald sabay kuha ng kanyang baso at kaagad na nagtungo sa kusina upang kumuha ng malamig na tubig. Ngunit napaatras siya na makita niyang bukas ang ref at may babae doon. Alam niyang hindi yun ang kasambahay nilang si Jessica. Siguro ito yung driver na sinasabi ni Mami. Babae talaga? Anong alam nito sa pagdadrive sa highway? Baka mamaya maaksidente na naman ako. Wika nito sa sarili at nanlaki ang mga mata niya na mamukaan ito. Kaya kaagad siya lumabas ng kusina at bumalik sa dining table. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Multo ng nakaraan, Mami. Tugon nito at pawis na pawis. Ano sabi mo? Multo ka mo ng nakaraan? Mami, sisantahin mo na ang driver na yon, kahit ako na lang ang magmaneho. Hindi pwede, nakabali na sa akin yan, ipinadala sa nanay niya sa probinsya. Magkano? Kahit ako na lang ang magbalik sa'yo, basta sisantihin mo na, ngayon din. Good morning ma'am. Pasensya na po nagpunta po ako sa kusina. Nauuhaw po kasi ako eh. Agad naman napalingon dito si Gina. Okay lang, iha. Siya nga pala itong anak ko, ang magiging... Teka, nasaan si Gerald? Nandito lang siya kanina. Bakit biglang nawala? Nakita ko po siya nagtago sa ilalim ng lamesa, ma'am. Takot po yata sa taong anak niyo eh. Ha? Hindi Sabay angat ni Gina ng tablecloth na lamesa. Saan? Oh my God, anong ginagawa mo dyan? Para kang bata na nagtatago, lumabas ka nga. Please, mami, sasantihin mo na siya. Mahinang sabi ni Gerald sa kanyang ina. Hindi, bakit ka ba takot sa kanya? Kilala mo ba siya? Of course not. Ayoko lang talaga babae ang driver ko. Ano na lang sasabihin sa akin ng ibang tao? Babae ang nagmamaneho para sa akin. Nakakahiya. Bakit ka naman mahihiya? Please, makinig ka naman sa akin. Kahit ngayon lang po, pakiusap.
Sir, ayaw mo ba ako? Huwag po kayong mag-alala, magaling po ako magmaneho. Try me, at hindi po kayo magsisisi. Kailangan ko po talaga ng trabaho eh. Bigyan niyo po sana ako ng chance na makapagtrabaho sa inyo. Maingat naman po ako magmaneho kaya safe po kayo sa akin. Okay, fine. Tugon nito mula sa ilalim ng lamesa, ngunit bago ito umalis mula roon, ay kinuha nito ang table napkin at ipinagtakip sa mukha niya. Masakit po talaga ang ulo ko, mamaya na lang ako kakain. Pagpapaalam nito at patakbo na umalis. Ang weird ng batang yun, ano kaya nangyari doon? Nagipit balikat lamang ang dalaga at sinundan pa ng tingin si Gerald. O siya, iha, ayaw niya akong sabayang kumain, mabuti pa ikaw na lang ang sumabay sa akin. Po? Naku, hindi na po, nakakahiya po. Huwag ka na mahiya, ako naman nag-aya sa'yo eh. Sige na, para ganahan naman akong kumain. Sige po. Kahit nakabalik na sa kwarto si Gerald, ay hindi pa rin ito nakakabalik sa pagtulog. Labis ang pagtataka niya kung bakit ang ex-fiancé pa niya ang magiging driver niya. Biling sa kanan at biling nga sa kaliwa ang ginagawa niya at pinipilit na alisin sa isipan niya si Bea. Ngunit hindi talaga ito mawala sa isip niya. Ano bang gagawin ko? Araw-araw kami magkikita. At ang pinaka-worst pa ay magkakasama kami. That cheater. Sa tagal ng panahon, hindi ko pa rin pala kaya siyang makita ulit. Dahil ngayon nakita ko siya, ay nanariwa na naman sa alaala ko ang mga pangyayari noon. Hindi ko na sana ulit siya nakita para hindi na ako ulit nasasaktan ng ganito. Mahabang wika sa sarili tsaka ito bumangon. Nagugutom ako. Sabay himas niya sa kanyang tiyan. Kinuha niya ang cellphone niya na nakapatong sa lamp drawer at nilawagan si Jessica. Yes po? Pakidalhan mo naman ako ng pagkain dito sa room ko, please. Sige sir. Kakatapos lang din pong kumain nila Ma'am Gina at ng bago mong driver. Nasaan nga pala ang babaeng yon? Nasa garahe po. Chine-check niya po yung sasakyan. Bakit? Tinitesting po yung brakes ng sasakyan mo, sir. Okay ka mo lahat ng yon. Huwag niyang pakialaman. Okay po, sir. Sabihin ko po sa kanya at dadalhan na po kita ng pagkain dyan. Gusto mo rin po ba ng kape? Sige, please. Oh, sakto. Pupuntahan pa naman sana kita sa garahe. Nandito ka na pala. Ani ni Jessica kay Bea. Kanino mo dadalhin yung pagkain? Kay sir ba? Oo eh. Nagpapadala ng pagkain sa kwarto niya. Ako na magdadala niyan. Ituro mo na lang sa akin ang kwarto niya. Sigurado ka? Oo naman, para makilala ko na rin ang boss ko. Kinuha nga ni Bea ang tray na hawak ni Jessica. Pag akyat mo dyan, yung matutumbok mong kwarto, yun na yun sa kanya. Sige. Thank you ha, marami pa rin kasi akong gagawin eh. Sige, ako nang bahala dito. Iniakyat na nga ni Bea ang pagkain na para kay Gerald. At nang makatapak na siya sa pinto nito, ay dalawang sunod siyang kumatok. Bukas yan, Jessica, pasok ka. Kaagad ngang pinihit ni Bea ang doorknob gamit ang isa niyang kamay. Nakita niya nakatalikod ang kanyang amo habang nakaupo ito sa gilid ng kama at may ginagawa sa cellphone. Sir, eto na po yung pagkain mo. Hindi nga makakilo si Gerald dahil pamilyar sa kanya ang boses na yon. Batid niyang hindi yun si Jessica. Sir, eto na po. Pakibaba na lang dyan. Saan po? Dito po ba sa kama mo? Oo, kahit saan dyan. Tapos lumabas ka na. Sir, ako nga po pala yung bago mong driver. Ako po si Bea. Pakisara ang pinto paglabas mo. Ang sungit naman nito. Mahinang sabi ni Bea. Nagpapakilala lang eh, kaya siguro walang tumatagal na driver. Ano binubulong mo? Wala sir. Sabi ko aalis na po ako. Itwel po. Binuksan na nga ni Bea ang pinto pero hindi siya lumabas ng kwarto at kaagad din niya itong sinara. Lumingon na nga si Gerald sa pagkakala niya lumabas na si Bea. Pero laking gulat nilang pareho nang magtagpo ang kanilang mga mata. Gerald? Napalunok naman si Gerald at kaagad na nag-iwas ng tingin. Ikaw pala ang amo ko? Akala ko kapangalan mo lang pero ikaw pala talaga yan? Ngayong alam mo na, pwede ka nang umalis. Kaya pala ayaw mong magpakita sa akin mula pa kanina dahil ikaw yan. May sasabihin ka pa ba? Kasi kung wala na, makakaalis ka na. Hanggang ngayon pala, galit ka pa rin sa akin. 4 na taon na nakakalipas, pero yung galit mo at paghihinala, nandyan pa rin. Bakit mo kailangan ungkatin ng nakaraan, Bea? Tsaka ito tumayo at lumapit kay Bea. Sinabi ko bang pag-uusapan natin ng nakaraan natin? Sabay baba niya ng tingin sa leeg ni Bea kung saan suot pa rin nito ang kwintas na ibinigay niya noon. Malinis ang konsensya ko, Gerald.
Alam ng Diyos na hindi kita niloko. Na ikaw lang kaagad ang nag-isip ng masama. Shut up. Makakalabas ka na ng kwarto ko. Hanggang ngayon, ang kitid pa rin ng utak mo. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan sa sarili kong pamamahay, Bea. Natigilan naman si Bea at kagad na napayo ko. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong mabayaran ng nabali ko sa mami mo, aalis din ako. At sisiguraduhin kong hindi na magpapakita pa sa'yo. At agad na pinihit na niya ang doorknob at mabilis na lumabas ng kwarto ni Gerald. Naiwan naman tulala ang binata at nawalan na ito ng ganang kumain. Kinabukasan ay maagang gumising si Bea. Alam niya maagang pupunta sa restaurant si Gerald. Kahit naiinis sa amo, ay kailangan niyang paghiwalayin ang personal issue sa trabaho. Good morning, sir. Pagbati ni Bea na makitang papalapit na si Gerald sa sasakyan. Kaagad pa niya itong pinagbuksan ng pinto at na makapasok na ito sa loob, ay siya naman ang umikot para makasakay na rin. Sa backseat nga naupo si Gerald kaya naman nilingon pa niya ito. Sir, pakituro na lang po yung daan ha, hindi ko po kasi alam eh. Huminga naman ng malalim si Gerald bago ito magsalita. Okay. Sige po, tara na. Tahimik naman si Gerald habang nagmamaneho ang dalaga para itong walang kasama sa loob ng sasakyan. Siya nga pala sir, hihintayin ba kita pagkahatid ko sa'yo? Or babalikan na lang kita? Kulang kami ng dishwasher ngayon. Kaya naman umextra ka muna. Total wala ka namang gagawin pagkahatid sa akin. Huwag ka mag-alala dahil babayaran kita. Sige sir, deal. Kayang-kaya ko yan. Ayos nga yan eh, hindi ako maiinip. Good. Pagkarating nga nila ng restaurant ay bumaba na si Gerald. At ipinarada naman ng maayos ni Bea ang sasakyan. Pagkatapos nga ay pumasok na rin ito sa loob ng restaurant at nagtungo sa kusina. Wala pa namang mga customer pero aligagana ang mga tao roon sa paggagayak na mga gagamitin sa pagluluto. Hanggang sa dumagsa na nga ang mga kumakain kaya naman ang dami ng hugasin. Nagtambak na nga yun sa lababo. Nagtataka siya kung bakit wala siyang ibang kasamang dishwasher dahil siya lamang ang mag-isa ang kumikilos. Pakidalian, nagkakaubusan na ng mga plato. Sigaw ni Gerald at pansin niyang pinapahirapan talaga siya nito. Yes po. Tambak naman ng tambak si Gerald na mga hugasin. Sir, ako lang ba talaga mag-isang nakatoka sa paghuhugas ng mga plato? Akala ko kulang lang ang dishwasher ngayon. Wala silang tatlo, sabay-sabay na umabsent. Tugon ni Gerald. As in sabay-sabay talaga sir? Nakakapagtaka naman. Dalian mo na lang dyan, bawal dito ako makupad. Opo. Sa sobrang pag-aapura nga ni Bea ay dumulas pa mula sa kamay niya ang hinuhugasang baso. Kaya naman nabasag ito. Patakbo naman nagtungo si Gerald sa kanya at nakita nito ang pag-agos ng dugo mula sa daliri ng dalaga. Kaya naman nag-alala siya rito. Noong sila pa ay ayaw niya nasusugatan o nasasaktan ito. Kaagad niyang kinuha ang daliri ni Bea at humingi ito ng band-aid at siya na mismo ang naglagay nito sa daliri ng dalaga. Pakipalitan nga si Bea dito, nasugatan siya. Yes, Chef. Tugon ng babae at siya naman ang nagtuloy ng mga hinuhugasan ni Bea. Sa kotse ka na lang magpahinga. Ipapatawag na lang kita mamayang lunchtime. Tumango naman si Bea bilang pagtugon at pasimple siya ng ngiti dahil concern pa rin pala sa kanya si Gerald kahit papaano. Dahil nasugatan si Bea, hindi makapag-focus ngayon si Gerald sa kanyang ginagawa. Kaya naman sandali siyang huminto at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nataranta naman siya nang maamoy at makita niyang nasusunog na ang niluluto niya. Kainis, bakit ba kasi pasok ng pasok sa isip ko ang babaeng yun? Inis na sambit niya at itinapon na nga niya yon at muling nagluto ng panibago. Lumipas ang buong maghapon at ganoon pa din. Madalas mawala sa sarili si Gerald dahil kahit anong gawin niya ay hindi talaga naaalis sa isip niya si Bea. Hanggang sa pauwi na nga sila, wala siyang imik na sinusulyapan niya ang dalaga. Grabe, sikat palang restaurant mo. Vlogger kasi si Chef Nika, kaya maraming nakakaalam ng restaurant ko. Kaya naman po pala. Mukhang may gusto sa'yo yun ah. Kanina nung kumakain tayo, nakikita ko siya tingin ng tingin sa'yo. Akala ko ba driver ka lang? CCTV ka rin pala? Ang sungit talaga? Mahinang sabi ni Bea tsaka ito umirap. Bumubulong ka na naman dyan. Kumusta pala ang daliri mo? Masakit pa rin ba? Wala to sir, manhid na ako pagdating sa usapang sakit o kirot. Natameme naman si Gerald at tumingin na lamang ito sa bintana. Ayun, sakto, may gasolinahan. Sandali lang sir ha, magsi-CR lang ako, haba kasi ng traffic kanina. Tumangulang naman ang binata at tinungo na nga ni Bea ang gasolinahan. Tsaka ito bumaba at nagtungo sa restroom. Naiwan naman sa sasakyan ang binata.
Ang tagal naman niya. Gaano ba kadami ang inihi ng babaeng yon? Tsaka siya bumaba at lumipat sa tabi ng driver's seat. Nakita nga niya ang wallet ni Bea na nasa upuan, kaya naman kaagad niya itong dinakma at binuksan. Tumambad sa kanya ang picture ng batang babae na sa tingin niya ay nasa 3 taon ito. At buhat-buhat ito ni Bea. May anak na siya? Kuno noon tanong niya sa kanyang sarili. So ibig sabihin may asawa na siya? Nang mapansin niya na pabalik na si Bea, kaya naman kaagad din niyang ibinalik yon sa upuan. Oh, sir, lumipat ka? Bakit ang tagal mo? Dadalawa lang kasi yung cubicle, sir eh. May mag-anak pala na nasa loob. Pasensya na po. Tuluyan na nga pumasok ng sasakyan si Bea at muli itong nagmaneho. May asawa ka na ba, Bea? Malungkot niyang tanong habang diretso lang ang tingin niya sa daan. Napalingon naman dito ang dalaga at saka ito tumawa. Asawa, sir? Naku, wala. Ayoko na mag-love life, no? May trauma na ako sa ganyan. Tugon ng dalaga dahilan para mabagbag ang kalooban ni Gerald. Kung wala kang asawa, sino ang batang kasama mo sa picture? Picture? Saan? Huwag mo sabihin na binuksan mo ang wallet ko. Nahulog, pinulot ko lang. Para malaman ko kung kanino. Binuksan ko. So, sino ang batang kasama mo sa picture? Anak mo? Pamangkin ko yon. Tugon ni Bea. Anak ni Bianca? Oo. Total na tugon niya. Pang-ilan niyang anak yon? Siguro malaki na yung panganay niya, no? 6 na taon na siya. Ganun ba? Opo. Makalipas ang 1 buwan. Hello, mahal ko. Day off ko ngayon. I-date kita. Excited ka na ba? Miss na kita. Pag nagkita tayo mamaya, ikikiss kita ng paulit-ulit. Paikot sa mukha mo at sa lips. Saad ni Bea sa kanyang kausap. Napaigtad naman siya sa gulat na may kumatok sa pinto ng kwarto niya kahit nakabukas naman yon. Sir? Hindi ka pwede mag-day off ngayon. Sa 1 araw na lang. May event akong pupuntahan at 2 araw ako doon. Kaya kailangan ko ng driver. Pero sir, once a month lang po ang day off ko. Baka pwedeng ibalato mo na sa akin to. Dahil ba nangako ka sa boyfriend mo na i-date mo siya? Nahahalikan mo siya palibot sa mukha at sa labi? Ibang klase ha? Ikaw yung babae pero ikaw yung nag-aaya ng date. At mukhang ikaw pa ang magbabayad ng kakainin niyo. Po? Hindi mo narinig? Or nagulat ka kasi narinig ko ang mga sinabi mo sa kausap mo? Makakapag-day off ka naman sa 1 araw. Kaya sa 1 araw mo na lang siya halikan. Tsaka ito umalis sa harapan ni Bea. Naiwan naman nakatulala at nakanganga ang dalaga. Ano bang pinagsasasabi niya? Para siyang ewan. Kainis naman. Napornada pa ang pag-uwi ko. Maya-maya nga lang ay bumalik ang binata. Magdala ka rin ng pambihis mo dahil 2 araw tayo doon. Pagkaligo ko, aalis na tayo. Malinaw ba? Malabo. Sabay padubog na isinara ni Bea ang pinto ng kwarto. Ang sabihin mo, mainit lang ang ulo mo dahil hindi matutuloy ang date niyo ng boyfriend mo. Sigaw ni Gerald mula sa labas ng pinto. Natawa na lamang si Bea dahil ramdam niya na nagsiselo si Gerald kahit wala naman itong dapat na pagselosan. Selos ka lang. Sigaw nito pabalik pero wala nang sumagot. Umalis na siguro. Wika niya sa kanyang sarili at dahan-dahan binuksan muli ang pinto. Pero laking gulat niya na makitang naroon pa pala si Gerald. Tinabanan siya nito sa magkabilang panga gamit lamang ang 1 kamay ni Gerald at bahagya pa niya itong piniga. Aray, ano ba? Bakit naman ako magsiselos? Fiancé pa ba kita? Sabay bitaw nito at agad din tumalikod sa dalaga. Asus, halatang halata naman siya. Mahina niyang sabi at muling isinara ang pinto. Laking gulat ni Bea nang patigilin ni Gerald sa tapat ng simbahan ng sasakyan. Marami mga tao roon at mukhang may okasyon. Kasalan pala ang pupuntahan natin dito sa Pampanga. Oo, kasal ng kaklase ko noong college. Babae? Oo, babae. Actually, girl best friend ko siya. Ganun ba? Naks, masasakal na siya. May kakasal na siya. Ano kayang pakiramdam ng ikakasal ka? Seryosong tanong ni Bea kaya naman napalingon sa kanya si Gerald. Aba, ano malay ko? Hindi pa naman ako kinasal. Sige na, pumunta ka na doon. Baka ikaw na lang ang kulang. Oo, nandoon na nga sila sa loob eh. Hindi ka ba sasama sa loob? Hindi na, hindi naman ako invited dyan. Driver mo lang naman ako. Sige na, doon na lang ako sa handaan mamaya pupunta. Sige, sigurado kang okay ka lang dito? Oo nga, alalang alala. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Uy, hindi nga.
Bakit parang ibang yung pinapakita mo sa sinasabi mo, Mr. Santos? Tumigil ka nga. Hindi ako nag-aalala sa'yo. Paki ko ba sa'yo? Sige na, oo na, Chupi. Hindi mo ko ipagbubukas ng pinto ng sasakyan? Ha? Anong tingin mo sa sarili mo? Kaya mo na yan, may kamay ka naman. Tsaka naiinis ako sa'yo, hindi mo ko pinag-day off. Kapag nainis pa ako sa'yo lalo, baka itakas ko itong sasakyan mo at umuwi ako. Subukan mo lang, hihimas ka ng rehas sa akin. We, kaya mo akong ipakulong? Kaya mong ipakulong ang dati mong minahal? Na muntik mo ng pakasalan? Hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin ng nakaraan natin, Bea. Marami nang nagbago. At hindi na ako yung Gerald na nakilala mo noon. Oh, I see. Sige na, labas ka na. Lumabas naman ang sasakyan si Gerald nang hindi man lang nililingon si Bea. Habang hinihintay ngang matapos ni Bea ang kasal ay hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Malakas na katok mula sa bintana ng kotse ang gumising sa kanya. Nang mamukaan niya kung sino yon ay napairap siyang binuksan ng pinto ng sasakyan. Sarap ng tulog mo sa lugar ka na nakapaglakbay. Sa Enchanted Kingdom? Laway mo punasan mo nga. Agad naman pinunasan ni Bea ang kanyang ibabal labi. Wala naman Utu-utu ka Tara na sa reception. Wow, yan ang pinakahihintay ko. Gutom na ako Nang makarating nga sila sa reception ay manghang-mangha si Bea. Wow, ang bongga naman. Sana all mayaman para afford ang ganito. Ang sarap naman ikasal kapag ganito. Hays, uumpisahan ko na sigurong humanap ng sugar daddy. Ang dami mong sinasabi. Kumuha ka na nga lang ng pagkain mo. Hi Gerald. Wow naman, may kasama ka pala. Bakit hindi ko siya nakita sa simbahan kanina? Tanong ng lalaki na lumapit kila Bea at Gerald. Nahihiya kasi siya. Kaibigan ko nga pala, si Bea. Napaawang naman ang mga labi ni Bea. Himala, hindi siya ipinakilala nito na driver, kundi isang kaibigan. Inilahad naman ng lalaki ang kamay niya kay Bea. Ricky, and you? Bea, sabay tanggap niya ng palad ni Ricky. Napangiti na lamang ng mapakala si Gerald habang nagsishake hands ang dalawa sa harapan niya. Mula nga na makita at makilala ni Ricky si Bea ay hindi na niya ito tinantanan. Lagi siya nakadikit kay Bea at nagkikipag-usap. Samantalang si Gerald naman ay pasimple siyang sinusulyapan habang nakikipag-usap din sa mga babaeng lumalapit sa kanya. At dahil pareho nga nilang sinusulyapan ng isa't isa ay madalas magtagpo ang mga mata nila. Pero kaagad din silang umiiwas ng tingin. Umiinom ka ba, Bea? Tanong ni Ricky sa kanya. Naku, hindi. Never ka pa nakatikim ng alak? Oo, never pa. Try mo, masarap. Sa una lang mapait. Pero I'm sure magugustuhan mo. Sorry, pero hindi talaga ako umiinom Kahit isa lang. Ito lang konti lang to. Sige na nga, makulit ka Nang makita nga ni Gerald na tumungga ng alak mula sa baso si Bea, ay tumalim ang tingin niya sa mga ito. Pero hindi niya magawang lapitan si Bea para bawalan. Oh, anong masasabi mo? Hindi naman siya mapait. Pahingi pa. See, sabi ko sa'yo Sige lang, minsan lang naman to. Okay, sige, thank you. Hindi nga namalaya ni Bea na napaparami na siya ng naiinom. Nagiging madaldal na rin ito at tawa ng tawa. Grabe, ang saya ko bigla. Sa pagkakataong ito ay nilapitan na siya ni Gerald at hinatak palabas. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Bea? Naglalasing ka? Paki mo, buhay ko to. Bakit ka nagagalit? Sino ka ba sa buhay ko? Hindi nga nakasagot si Gerald sa sinabing yun ni Bea, kaya hinayaan na lamang niya ito na umalis sa harapan niya. Pero muli niya itong nilapitan. Tara na, magpahinga na tayo, pagod na rin ako. Teka lang, pre, ano mo ba talaga siya? Fiancé ko siya. Tugon ni Gerald at hinatak muli si Bea. Pero mabilis ang mga kamay ni Bea na nakadakma pa ng bote ng alak. Bitawan mo yan. Ayoko, akin to. Huwag mo akong galitin. Kanina pa ako naiinis sa'yo. Sino bang hindi? Wow dami mong chicks. Alam ba ng mga babaeng yun na may anak ka na? Naniningkit ang mga matang wika ni Bea habang taban pa rin nito ang bote ng alak. Anong anak ang pinagsasabi mo? Wala akong anak. Asawa nga wala. Anak pa kaya? Tugon ni Gerald at tinagaw ang bote ng alak mula sa kamay ni Bea at siya na ang umubos nito. Ang daya mo! Ang daya-daya mo! Nakakainis ka! Dahil sa'yo nagtatampo ang anak ko. Hindi ko natupad yung promise ko sa kanya na i-date ko siya. Kasi kahit day off ko, pinagmaneho mo pa rin ako. Hindi ko tuloy nahalikan paikot yung mukha ng anak ko, kagaya ng pangako ko sa kanya. Miss na miss ko na siya. Napalingon naman si Gerald sa paligid bago tinugon si Bea. Ano?
May anak ka na? Pero ang sabi mo, pamangkin mo lang ang batang yon. Wala kang alam. Anak natin yon, Gerald. Anak natin. Lasing ka lang, tara na. Hindi ako lasing. Hindi ko sinabi sa'yo ang tungkol sa anak natin. Kasi baka sabihin mo lang na hindi mo siya anak. Ayoko sumama pa ang loob ko. Kaya naman mas pinili kong itago ang totoo. Tutal, kaya naman namin eh. Kaya namin nang wala ka. Alam mo ba kung bakit ang laki ng nabalik ko sa mami mo? Kasi pinambayad ko yun sa hospital bill ng anak natin. Na-dengue siya at ilang linggo na rin siya sa hospital. Kahit hirap na hirap ako, pinilit kong magpakatatag. Pinilit kong wag ipahalata na hindi ako okay. Kasi para saan pa, di ba? Wala ka naman pakialam sa akin. Dahil para sa'yo, manloloko ako, kahit hindi naman kita niloko. Ilang beses ako nag-explain sa'yo na mali yung nakita mo, na hindi naman talaga ako hinalikan ni Jomar. Napuwing lang ako. Hinipan niya, yun lang yun. At dahil doon umatras ka sa pinapangarap nating kasal, o baka naman alibay mo lang yun para hindi talaga matuloy ang kasal natin. Dahil ang totoo, hindi mo talaga ako minahal. Nakatawan ko lang habol mo. Hindi totoo yan. Mahal kita, Bea. Mahal na mahal kita. At alam ko sa sarili ko na hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Lalo na ngayon na nalaman ko may anak pala tayo. May rason na ako para pakasalan ka talaga. Sabay halik niya sa mga labi ng dalaga. Dinala ni Gerald si Bea sa hotel kung saan sila magpapalipas ng gabi. Dahil sa kalasingan ay nakatulog na ito. Kaya naman pasan-pasan niya ito patungo sa loob ng hotel. Sa iisang kwarto nga lang sila matutulog at iisang kama. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama upang hindi ito magising. Nakatitig lamang siya sa maamong mukha ng dating kasintahan habang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang mga sinabi nito kanina. Ang tanga-tanga ko. Hindi kita pinaniwalaan noon. Nagpadala ako sa selos at galit. Pinagdudahan kita. Tapos masasaktan ako na wala namang palang dahilan. Kung pinakinggan lang sana kita noon, di sana mag-asawa na tayo noon at kasama mo ko habang ipinagbubuntis mo ang anak natin. Mahinang sabi niya habang paulit-ulit na hinahaplos ang mukha ni Bea. Napaka-selfish ko. Mula ngayon babawi ako. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Magiging mabuting ama at asawa ako. Sana lang talaga bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Gusto kong maligo. Mahinang sabi ni Bea habang nakapikit pa rin ito. Maliligo? Kaya mo ba? Tanong niya rito. Gising ka na pala. Di narinig mo lahat ng sinabi ko? Ano yun? Hindi ko alam. Sabay haplos niya sa kanyang sentido. Wala. Uulitin ko na lang sabihin lahat kapag okay ka na. Kapag hindi ka nalasing para mas maintindihan mo. Gusto kong maligo. Ang init ng pakiramdam ko. Sige, halika. Ibabangon kita para maidala sa CR. Ibinangon nga niya ito ngunit lupay-pay pa rin ito at talagang hindi kaya ang sarili. Kaya naman inalalayan niya ito hanggang sa makapasok na sa loob ng CR para makaligo. Sige na, maligo ka na. Bubuksan ko lang shower ha? Tapos kukuhanin ko na yung pagbibihisan mo. Tumangutango naman si Bea habang nakatapat ito at hinahayaan lamang ang bawat pagbagsak ng mga tubig sa kanyang katawan. Pagbalik ni Gerald ay nakita na lamang niya na nakadukduk pa rin ito at tila nakatulog na naman. Maliligo daw, matutulog naman pala. Tsaka niya isinampay ang tuwalya at iniangat ang ulo ni Bea. Tulog nga ito kahit basang-basa na ang katawan. Naku, sa ginagawa mo to. Magkakasala ako eh. Ano pa nga ba magagawa ko? Alangan naman pabayaan kitang basang-basa habang nakatulog na naman. Tsaka nakita ko naman yan, wala ka naman pwedeng itago sa akin. Hinubaran na nga niya ang damit ni Bea. Sinampo niya ang buhok nito at sinabo ng katawan. At habang pinapaliguan niya ito ay hindi nga niya maiwasang makaramdam ng kakaiba lalo't nakikita niyang muli ang katawan nito. Tinanggal na rin niya ang mga natitira pang saplot ni Bea at tuluyan ng bumandera sa kanya ang hubad na katawan ng dating kasintahan. Napalunok na lamang siya ng paulit-ulit habang kitang-kita niya ang kabuuan ni Bea. Nang biglang magmulat ng mga mata si Bea at nakita nito ang sarili na walang saplot. Hawak naman ni Gerald ang kanyang tuwalya na dapat ay ipampupunas sa basa niyang katawan. Anong ginawa mo sa akin? Galit na tanong niya rito. Pinaliguan kita dahil nakatulog ka na sa CR. Kaagad namang inagaw ni Bea ang tuwalya sa kanya at ibinalot niya ito sa kanyang katawan. Tumalikod ka, magbibihis ako. Para saan pa? Ang tagal ko na nakita yung buong buo tapos ngayon ka pa mahihiya sa akin? Halos mamula mukha ni Bea dahil sa sinabing yun ni Gerald sa kanya. Manyak, siguro tuwan-tuwa kang pinagmamasdan ng katawan ko kanina, no? Asa ka?
Bakit ko naman pagmamasdan? Pinaliguan lang kita, and that's it. At wala akong ginawang masama sa'yo. Maglalasing-lasing ka, tapos hindi mo naman pala kaya ang sarili mo. Oh, edi wow, thank you. Pahirap na tugon ni Bea, tsaka niya dinakma ang mga isusuot na nasa ibabaw ng kama. At padabog ito naglakad pabalik ng CR. Nahiya pa talaga siya sa akin. Ay naku. Aniya at nagpatibuwal na sa kama at ipinikit na niya ang kanyang mga mata. Maya-maya lamang ay lumabas na sa CR si Bea, kaya naman iminulat niya ang isa niyang mata. Nakita niyang kumuha ito ng unan at inilapag sa sahig. Kaya naman idinilat na rin niya ang isa pa niyang mata at bumalikwas ng bangon. Anong ginagawa mo? Sa sahig ka talaga matutulog? Mas gusto ko dito kaysa sa makatabi ka dyan. Sinadya mo talaga sa isang kwarto lang tayo, no? Para magawa mo ang mga gusto mo sa akin. Nahihilamos naman ni Gerald ang kanyang mga palad sa kanyang muka dahil sa sinabing yun ni Bea sa kanya. Sa tingin mo talaga may gagawin ako masama sa'yo? Ang dumi ng utak mo. Basta dito ako sa baba matutulog. Okay, sige. Good luck. Lamigin ka sana dyan. Tsaka bumalik na sa paghiga si Gerald pero nag-aalala siya kay Bea. Palihim niya itong tinignan at nakatalikod dito ng higa at nakapikit na ang mga mata. Sure ka ba diyan ka talaga matutulog? Buong gabi kang walang sapin, Bea. Baka sumakit ang likod mo. Pero hindi ito kumibo. Alam kong hindi ka patulog. Sa tingin mo, kapag diyan ka talaga nahiga, hindi kita maaano? Tandaan mo, nasa isang kwarto lang tayo at magagawa ko kung anong gusto kong gawin sa'yo. Kaya bibilangan kita hanggang 3. Kapag hindi ka pa rin bumangon, talagang gagawin ko ang iniisip mo sa akin. 1. Bigla naman bumangon si Bea at kinuha ang unan at kagad na ibinalik sa kama. Oo na, dito na ako matutulog sa kama. Ngumiti naman si Gerald at binigyan ng espasyo ang dalaga. Naaalala mo ba lahat ng mga sinabi mo sa akin kanina nung nasa reception tayo? Sinabi? Ano sinabi ko sa'yo? Seryoso ka? Hindi mo matandaan? Imposibleng hindi mo matandaan yon. Wala nga, ano ba kasi yon? Ang natatandaan ko lang, umiinom kami nung kaklase mo ba yon? Si ano? Nakalimutan ko yung pangalan. As in, wala talaga? Wala nga, ang kulit mo. Bakit? Ano ba kasi yung sinabi ko sa'yo? Ang sabi mo sa akin, mahal na mahal mo pa rin ako. At gusto mo maging parte ulit ako ng buhay mo. Namilog naman ang mga mata ni Bea. Uy, sinabi ko yon? Oo, sinabi mo yon. At gusto kong sabihin mo ulit sa akin yon. Nek-nek mo. Wala akong sinabi na ganon, no? Eh di alam mo palang wala kang sinabing ganon. Kasi alam mo talaga kung ano yung sinabi mo sa akin kanina. Nangunod naman ang noo ni Bea at pinilit isipin kung ano nga ba ang sinabi niya. Kagat-kagat niya ang kanyang kuko habang pinipilit alalahanin ang lahat. Muli nanlaki ang kanyang mga mata na maalala na niya ang kanyang mga sinabi kay Gerald. Oh my God, nasabi ko nga ba sa'yo? Ang alin? Sana hindi. Na may anak tayo? Napalunok naman si Bea sa kanyang narinig. Totoo nga, nasabi ko nga. So alam mo na? Pero parang wala lang sa'yo. Alalahanin mo lahat ng pinag-usapan natin. Pero bago yan, kaagad niyang hinatak si Bea upang mabuwal ito sa dibdib niya. At kaagad siyang umibabaw dito. At walang kaabog-abog na sinungaban niya ito ng halik. Wala namang nagawa si Bea at hinayaan lamang niya si Gerald na manatili sa kanyang ibabaw habang inaangkin nito ang kanyang mga labi. Bukas na bukas uuwi tayo sa inyo para makita ko ang anak natin. Saad ni Gerald na maghiwalay ang mga labi nila. Naniniwala ka talaga na nagkaanak tayo? Oo naman. Bakit hindi? 2 beses na may nangyari sa atin. Buti sana kung wala, hindi ako maniniwala. Pero may nangyari sa atin eh. Kaya alam kong anak ko ngayon. At muli nga niyang inangkin ang mga labi ni Bea. Habang ang kanyang mga kamay ay nag-uumpisa ng lumikot at kung saan saang parte na ng katawan ng dalaga dumadapo. Hanggang sa tuluyan na nag-alab ang kanilang nararamdaman at nakalimutan na ang realidad. Muling inangkin ni Gerald ang katawan ng dating kasintahan. Bawat halik na iginagawad niya rito ay punong-puno na naman yon ng pagmamahal. Paano ba yan? Nauna na ulit ang honeymoon bago ang kasal. Kaya kailangan mo na talaga akong pakasalan. Isang malakas na suntok naman sa sikmura ang iginawad ni Bea sa kanya. Aray! Bakit mo ko sinuntok? Ang sakit! Namimilipit na daing nito habang minamasahe ang kanyang sikmura. Kung makapagsalita ka kasi, parang kasalanan ko to nangyari sa atin ah. Nagbibiro lang naman ako eh. Sorry na. Aray, ang sakit talaga. Nag-alala naman si Bea dahil mukhang napuruhan niya ito.
Agad na inalis ni Bea ang kamay ni Gerald at itinaas ang damit nito upang siya na ang magmasahe. Sorry din, hindi ko sinasadya. Ikaw naman kasi. Parang wala namang masama sa sinabi ko. Kaso nag-init ka agad yung ulo mo. Oo na, sorry na nga, di ba? O ano, masakit pa ba? Medyo na lang. Sabay hawak niya sa kamay ni Bea. Kaya naman napahinto ito sa pagmamasahe sa sikmuran niya at napaangat ang tingin nito sa kanya. Kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Tinitigan ni Gerald si Bea na para ba nangungusap ang mga mata nito, tsaka niya iniangat ang kamay nito at inilagay sa mukha niya. Bakit? Hutal at mahinang tanong ni Bea sa kanya. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yon? Bea, please, give me a chance. And I promise to you I'll be better than before. Gerald, marami akong natutunan dahil sa nangyari noon. Patawarin mo ako sa pagiging mababaw ko. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Akala ko noon ako lang nasaktan. Hindi ko naisip na sa atin dalawa mas nasaktan ka. Mas apektado ka. Dahil wala ka naman palang kasalanan, pero hindi kita pinakinggan. Naging matigas ako at naging bingi sa lahat ng mga paliwanag mo. At ang pinaka-worst pa ron ay iniwan kita. Umatras ako sa kasal na pinapangarap natin dalawa. And I'm sorry for that. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko sa'yo. Kung pinakinggan lang sana kita noon, edi sana kasal na tayo ngayon at nasubaybayan ko ang pagbubuntis mo sa anak natin. Sabi nito habang hawak pa rin ang kamay ni Bea at nakalapat yon sa mukha niya. Kung mahal mo pa rin ako at gusto mong ayusin to, bakit hindi? Nabuhayan naman ng loob si Gerald dahil sa sinabing yun ni Bea. Kaya naman kaagad niyang niyakap ito at pagkatapos ay hinalikan sa noo. Ibig sabihin nito, tayo na ulit? Girlfriend na ulit kita? Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Bea bago tumango ng paulit-ulit. Maraming salamat, Bea. Thank you. Pangako ko sa'yo na wala akong gagawin kundi ang mahalin ka. Kayo ng anak natin. Sabay siil niya ng halik dito at mas lalong nag-alab yon dahil sa pagtugon ni Bea sa bawat halik niya. Teka lang pala. Ani ni Bea na maghiwalay ang mga labi nila. Ano yon? Matanggap kaya ako ng mami mo? Baka magalit siya dahil nagsinungaling ako sa kanya. Hindi ko inamin na may nakaraan tayo noon. Kahit naman ako, hindi ko sinabi sa kanya eh. Pero huwag kang mag-alala. Mabait si mami at alam mo yan. I'm sure matatanggap ka nun para sa akin. Desperada na ngayon na makahanap ng mapapangasawa ko eh. Dahil gusto na niya magkaapo. Tapos may apo na pala talaga siya. Siguradong matutuwa yon at baka maglulundag pa yun sa tuwa kapag nalaman niyang may anak tayo. Nakakatuwa naman. Baka kumiripas pa ng takbo yun pag nalaman niya. Naku, sinabi mo pa. Siya nga pala. Ako kaya? Matanggap pa kaya ako ng tatay mo? Naku, baka habulin na ako ng itak nun. Hindi na mangyayari yon, Gerald. Malungkot na tugon ni Bea. Ha? Bakit? Wala na siya. Nagtaasan ang mga balahibo ni Gerald sa sinabing yun ni Bea. Paano wala na siya? Patay na siya? Tumangulang naman ang dalaga kasabay ng ilang butil ng luha ang pumatak mula sa mukha nito. Bago ko pa man isilang ang anak natin, namatay na si tatay. Kaya naman hindi na niya nakita ang apo niya. Sobrang hirap pala ng pinagdaanan mo. Paano mo kinaya lahat ng yun? Sobra tuloy ako nagigilty. Wala ako ng mga panahon na kailangan mo ko. Mahirap, sobra, pero kinaya ko. Wala kami naging sandalan ni nanay noon at ni ate, kundi ang isa't isa sa pagkawala ni tatay para mababalong na si nanay noon dahil mahal na mahal niya si tatay eh. Pero sabi ko lumaban siya kasi kailangan din namin siya ni ate. Lalo na't 1 buwan na lang noon manganganak na ako. At yun na nga, pagkasilang ko sa anak natin nabuhayan siya ulit ng loob. Bumalik yung saya niya. Pero sa gabi at kapag mag-isa na lamang siya sa kwarto, alam kong umiiyak siya. Gano'n naman talaga eh. Nakangiti tayo sa harap ng maraming tao at nagpapanggap na masaya. Pero kapag nag-iisa na lang tayo, doon natin inilalabas lahat ng sakit na nararamdaman natin. Pero ngayon kasama mo na ako sa lahat. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Mahal na mahal kita. Sus! Ayaw mo nga akong makita nung una eh. Sabi mo pa nga sa mami mo, sisantihin na ako. With matching tago ka pa sa ilalim ng lamesa. Kasi nga hindi ko kaya magpakita sa'yo. Nabigla ako eh. Nagulat nga ako nung malaman kong babae ang magiging driver ko. Tapos malalaman ko, ikaw pa pala. Maging ako man eh. Nabigla ako doon. Sabi ko nga sa sarili ko, kung wala lang akong bali sa mami mo, ako na mismo nga alis. Kaya lang naibayad ko na sa hospital ang pera.
Hindi mo na kailangan bayaran yun ngayon. Tsaka hindi na kita driver from now on. Tumahimik ka nga. Driver mo pa rin ako. Tsaka ayaw mo na magmaneho, di ba? Ayaw mo yon? Driver mo na, / girlfriend mo pa. Pero nung lasing ka, kinaya ko magmaneho papunta dito sa hotel. Siyempre, wala kang choice. Pati nga ako, minaneho mo eh. Gusto mo, imaneho ulit kita? I mean, ipagmaneho pala? Natatawang sambit ni Gerald. Nung naghiwalay tayo, wala ka bang ibang minaneho? Uy, wala ha. Naging busy ako sa pag-aaral nun. Hanggang sa maging chef na ako. Eh ikaw, walang ibang nagmaneho sa'yo? Wala. Wala akong panahon sa ganyan, lalo na't may anak na ako. Tsaka ang babae mabubuhay kahit walang dilig. Pero kayong mga lalaki, hindi. Diyan ka nagkakamali. Ako nga kinaya ko eh. Oh, edi wow. Congrats. Pagkabalik nga nila ng Maynila ay pinagtapat nila sa ginang ang tungkol sa nakaraan nila at ang tungkol sa kanilang anak. Windang na windang nga ang ginang sa mga natuklasan. Hindi niya lubos maisip na ang napiling magmamaneho para sa nag-iisang anak ay ex-fiancé pala nito at may bonus pang apo. Bakit ngayon lang sa akin sinabi to? Kung hindi pa kami magkasama sa Pampanga, wala pang aminan na magaganap. Sorry po. Sabay na tugon ni Gerald at Bea. Tapos may apo pa pala ako. Bakit mo nilihim to, Bea? Sorry po ma'am, hindi ko po kasi alam kung paano ko aaminin yung totoo. Kung saan ko sisimulan. Maraming pumapasok po sa isip ko na baka hindi kayo maniwala. Sorry po talaga. O siya, okay na yon. Ang importante ngayon, alam na namin ang totoo. Ituloy nyo na ang kasal nyo. Opo mami, asikasuhin po namin kaagad ni Bea yan. Magiging isang masayang pamilya na po kami. Kaya pala hindi ako makahanap ng iba. Kasi si Bea pala talaga ang para sa akin. Sabay akbay nito. Naalala ko tuloy ang daddy mo noong nasa ganyang edad pa kami. Napaka-sweet din niya. Sweet pa rin si daddy sa'yo, mami. At ang lagkit pa rin ng mga tinginan yung dalawa. Medyo nabawasan na nga ang lagkit na yon, anak. Siguro dahil na rin sa tagal ng panahon. Sobrang mahal kasi namin ng isa't isa at nangako siya sa akin noon na kahit matanda na kami, walang magbabago sa pagmamahalan namin dalawa. Gagayahin ko po si daddy, mami, pagdating sa pagmamahal na wagas. Dapat lang no? Sa ganda at bait pa naman nitong si Bea, kamahal-mahal naman talaga ng wagas ito. Thank you po ma'am sa pagtanggap po sa akin bilang girlfriend po ulit ng anak mo. Ano ba naman yan? Sa'yo na nanggaling na girlfriend ka na ulit ng anak ko. Bakit tinatawag mo pa akong ma'am? Dapat tita. Ay mali, mami na pala. Para kapag kinasal na kayo ni Gerald, sanay ka nang tawagin ako mami. Parang nakakahiya naman po. Bakit ka naman mahihiya? Basta ha, usapan natin yan. Hindi mo na ako tatawaging ma'am simula ngayon dahil mami nang itatawag mo sa akin at ganoon din sa asawa ko. Daddy Jerome nang itawag mo sa kanya. Kayo po baka kaya ko pa pong tawaging mami. Pero si Sir Jerome po, malabo. Sige iha, ikaw ang bahala. Pwede mo naman siyang tawagin daddy kapag kasal na kayo ni Gerald. Excuse lang ha, tatawagan ko na siya para sabihin na may apo na pala kami. Huwag, mami. Pagpigil ni Gerald. Bakit naman anak, ayaw mo bang malaman ng daddy mo ang tungkol sa anak mo? May plano po kasi ako. Gusto ko pong ipakilala kay daddy ang anak namin ni Bea ng personal. Bukas na bukas po pupuntahan namin ang anak namin at makikita nyo na siya. Magandang idea yan anak. Naku, matutuwa talaga yon. Kinabukasan ay pinuntahan nga nila sa Taguig ang anak nila kung saan nakatira sila Bea. At nang makita ng bata si Bea ay kaagad itong tumakbo palapit sa kanila. Mama! Sambit nito at nagpakarga sa ina. Namiss mo ba si mama anak? Tumangutango naman ang paslit habang nakatingin kay Gerald. Hindi naman maiwasang mapaluha ni Gerald habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nakayakap kay Bea habang buhat-buhat ito. Hindi na rin nabiglang ina ni Bea sa pagdating nilang dalawa dahil kahapon pa lamang ay sinabi na niya na pupunta sila dito at dadalhin ng bata sa mansyon. Anak, makinig ka kay mama ha? Siya ang daddy mo. Daddy? Tanong ng bata at kagad din lumapit kay Gerald. Oo anak, ako ang daddy mo. Tsaka niya ito binuhat at niyakap. Wala naman tigil sa pagpatak ang mga luha ni Gerald habang yakap-yakap niya ang kanyang anak. Ang sarap pala sa pakiramdam ng ganito, yung mayakap mo yung anak mo. Saad ni Gerald habang luhaan ang mga mata nito. Lumapit na nga rin si Bea at yumakap sa mag-ama niya. Ang tagal kong hinintay ito kasi umaasa pa rin talaga ako na mabubuo tayo. At sa wakas, nangyari na. Wala talagang imposible. Saad ni Bea habang nananatiling nakayakap sa mag-ama niya.
Maya-maya nga lang ay kumalas na rin siya at sa kanyang ina naman siya yumakap na mahigpit. Namiss din kita ng sobra, Nay. Ako din. Isang buwan ka din namin hindi nakasama ng anak mo. Pero okay lang po ba sa inyo, Nay, na isama namin bukas si Geraldine? Oo naman, para makilala din niya ang mga lolo at lola niya. Okay lang po kayo dito mag-isa? Oo naman anak, bakit naman hindi? Madalas din bumisita sila Ate Bianca mo rito, kasama ang mga pamangkin mo. Gusto ko pala silang puntahan mamaya bago kami bumalik ng Pasay bukas. Sige anak, matutuwa ang ate mo niyan. Tignan mo yung mag-ama mo, napaka-cute nila. Sila pala ni Gerald ang magkahawig lalo na sa mga mata. Oo nga po Nay, mas malaki ang pagkakahawig nila. Kaya hindi may tatanggi na mag-ama talaga. Buti naniwala si Gerald na nagkaanak kayo. Oo naman Nay, naniwala siya kaagad. Kung hindi pa ako nalasing, hindi ko pa maamin sa kanya ang tungkol sa anak namin. Ano ka mo? Naglasing ka? Kasi po kasal nga po yung pinuntahan namin nung isang araw. Konti lang naman yung nainom ko, kaso ang bilis ko nalasing at nablangko ang utak ko. Kasi nga hindi ka naman talaga umiinom, kaya ganon. Oo nga po Nay, pero okay na rin yun dahil doon nagkaalaman na at masaya po ako Nay, sobra. Ang sarap sa pakiramdam na makita ko ang anak ko na masaya kasama ng ama niya. Akala ko lalaki ang anak ko na walang kinikilalang ama. Katunayan lang yan anak na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Masayang masaya ang daddy ni Gerald nang makilala nito ang apo. Sa wakas ay hindi na niya kailangang mainggit sa mga kaibigan sa golf. Mahigpit na yakap ang ginawad niya sa bata habang paulit-ulit na hinahalikan nito sa noo. Tawa at iyak nga ang nangyayari sa kanya ngayon habang buhat pa rin ang bata. Hindi niya lubos maisip na mayroon pala siyang apo sa kaisa-isa nilang anak. Apo, ako ang lolo mo. Nakangiti niyang pagpapakilala sa bata na nakatingin lamang sa kanya. At ako naman ang lola mo. Nice to meet you, Apo. Nakangiti naman sila Gerald at Bea habang pinagmamasdan ang mga ito. Ang sarap nilang pagmasdan, babe. Ang saya-saya nila. Maluhaluhang sambit ni Gerald. Oo nga Tugon ni Bea at idinikit pa niya ang kanyang ulo sa balikat ni Gerald. Habang nakatira ngayon sa mansyon sila Bea ay inaayos naman nila ang kasal nila ni Gerald. Kamakailan lang kasi ay nag-propose muli ito sa kanya. Habang abala siya sa mga dapat ayusin, ay sina Gina naman ang nag-aalaga kay Geraldine. Hanggang sa okay na ang lahat mula sa magiging reception nila ang simbahan na pagkakasalan nila. Dumating na rin ang wedding gown ni Bea, kaya naman kaagad niya itong pinasok sa kwarto dala ang kahon na naglalaman ng wedding gown. Ipinatong niya ito sa kama at mabilis na binuksan. Pinagmamasdan ng sarili habang nakatapat sa kanya ang wedding gown. Hanggang sa hindi na siya nakatiis ay isinukat na niya ito. You look so gorgeous, babe. Napakaganda mo. Pagpuri ni Gerald nakakarating lamang galing ng restaurant at ngayon ay nakayakap sa kanyang likuran. Sabi nila masama daw na isukat ang wedding gown pero hindi ako naniniwala roon. Kung noon nga na walang ganito, hindi natuloy pero ngayon na okay na ang lahat, alam ko matutuloy na. Oo naman babe, tuloy na ang ating kasal. Wala na makakahadlang pa. Tsaka niya iniharap si Bea sa kanya at siniil ito ng halik. Hindi na ako papayag na mangyari ulit ang nangyari noon. Hinubad na nga ni Bea ang kanyang wedding gown at ibinalik na yon sa kahon. At muli naman siyang niyakap ni Gerald at muling inangkin ang kanyang mga labi. Maingat din siya nitong inihiga sa kama at doon nila ipinagpatuloy ang nasimulan. Ngunit nang huhubarin na ni Gerald ang kanyang short ay maagap niya itong pinigilan at inalis ang kamay ng fiancé na nakahawak ngayon sa kanyang short. Babe, baka pwedeng hindi na muna. Total malapit na rin naman ang kasal natin. Baka pwedeng pagkatapos na ng kasal natin to gawin. Kung ayos lang sa'yo. Ngumiti naman si Gerald at ay naplos ang mukha niya. Walang problema babe, okay lang. Tama ka naman Tsaka niya ito muling hinalikan at nagtungo na lamang sa banyo upang maligo nang matanggal ang nag-uumpisa ng pag-init ng kanyang katawan. At ito na ang araw na hinihintay ng lahat, lalo na ang groom at bride na sila Bea at Gerald. Sa wakas at tuloy na ang kanilang pag-iisang dibdib. Wala nang aberyang naganap sa araw ng kanilang kasal. Nasa loob na ang lahat ng bisita, ang mga kamag-anak ni Gerald, gayon din ang mga kamag-anak ni Bea at ang mga kaibigan nila. Ang pagdating na lamang ng bride ang hinihintay nila. Hanggang sa bumukas na nga ang pintuan ng simbahan at iniluwa nito ang napakagandang bride na si Bea. At nang matanaw nga ni Gerald ang mapapangasawa ay walang tigil sa pagpatak ang kanyang mga luha. Luha yon ng kaligayahan. Ganoon din naman si Bea na hindi mapigilan na mapaluha
habang papalapit siya sa kanyang groom na mas lalong gumwapo sa paningin niya. Kinindatan pa niya ito kaya naman napangiti si Gerald sabay punas ng luha. At nang makalapit na siya ay kaagad niyang ikinawit ang kanyang braso sa braso nito at nagpalitan pa ng matatamis na I love you. Kapwa nagniningning ang kanilang mga mata habang nakaharap ngayon sa pare na magkakasal sa kanila. Hanggang sa magpalitan na nga sila ng pangako sa isa't isa na nagpatulo muli ng kanilang mga luha. Ganoon din ang mga tao nakakasaksi ngayon sa kanilang pag-iisang dibdib. Naisuot na rin nila ang kanilang mga singsing. Singsing na tanda ng kanilang pagmamahalan. Singsing na nagtatali sa kanilang dalawa. Husband and wife, you may now kiss the bride. Pagkarinig na yun ni Gerald ay mabilis niyang itinaas ang belo ni Bea at kagad na niya itong sinungaban ng halik. Masigabong palakpakan ang namayani sa loob ng simbahan. Pagkatapos na ideklarang sila ay mag-asawa na, ay inihagis ni Bea ang hawak niyang bulaklak. At ang nakasapon nito ay ang matalik niyang kaibigan na si Jana. Pagkatapos nga ng kasalan ay kaagad na silang dumiretso sa reception. Mas maraming tao ngayon doon na naghihintay sa kanila. Mga kapitbahay nila Bea at mga iba pa nila mga kamag-anak at mga kaibigan na hindi nakapunta ng simbahan. Uy, congrats ha! Sa wakas naikasal ka na rin. Naituloy na ang kasal mo. Masayang pagbati ng kanyang pinsan na si Crisanta. Salamat Insan, ikaw din, malapit ka nang ikasal. Congrats din ha. Salamat Insan, hangad ko ang maligayan yung pagsasama ng asawa mo na ubod ng bait at ubod ng gwapo. Ubod din naman ng seloso. Natatawan tugon ni Bea. Natural lang yan, napakaganda mo kasi eh. Isa ka sa mga magagandang ikinasal na nakita ko. Hindi halata na may anak ka na. Thank you Insan sa pambobola. Hayaan mo at magpapauwi ako sa inyo ng mga sobrang handa mamaya. Ay, bet na bet ko yan. Pero hindi naman kita binubola. Napakaganda mo naman talaga. Dahil kasal na ngayon sila Gerald at Bea ay malaya na nilang gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Buhat-buhat niya ngayon ang kanyang asawa habang papasok sila sa loob ng kanilang kwarto. Hindi na sila nag-honeymoon pa sa ibang lugar dahil ayaw na ni Bea na lumayo pa. Lalo pat may sarili naman silang kwarto. Iniupo nga ni Gerald si Bea at pumwesto ito sa likuran ng asawa upang maibaba ang zipper ng suot nitong white dress. Kasabay ng pagbaba niya ng zipper nito, ay hinahagod naman niya ng halik ang batok nito pababa sa likod. Dahan-dahan naman pumikit si Bea upang namnamin ang mga paghalik sa kanya ni Gerald. Hanggang sa tuluyan na nitong mahubad ang kanyang dress. Tsaka ito lumipat sa kanyang harapan upang siliin siya ng halik. Nung una ay dahan-dahan lang ang paglalaban ng kanilang mga labi. Ngunit habang tumatagal ay nagiging mapusok na ito. Kakaibang sensasyon na ang nararamdaman nilang dalawa. Naging mabilis sa pagkilos si Gerald at naalis na niya ang iba pang natitirang suot ni Bea. Napakaganda mo, asawa ko. Bulong ni Gerald sa tenga ng asawa at sinimulan ng igapang ang kanyang mga paghalik pababa sa leeg nito. Kung saan saang parte na ng katawan ni Bea dumadako ang kanyang mga kamay. Huling tinikop ni Gerald ang mga labi ng kabiyak habang patuloy sa paglikot ang mga kamay niya hanggang sa tugunin na nga nito ang pinakapakay niya. Dahan-dahan lang sa simula hanggang sa paunti-unti na ito nagiging mabilis. Mga mahihinang paghalinghing ng mag-asawa ang maririnig sa kabuuan ng kwartong yon. So kailan niyo balak sundan si Geraldine? Tanong ni Gina habang nag-aalmusal silang 5. Mami, sisimulan na namin yan. Huwag ka mag-alala dahil magiging 2 ng apo mo. Ay naku, excited na ako. Ang sarap kaya mag-alaga ng apo. Kay Geraldine pa nga lang, libang na ako eh. Paano pa kaya kung 2 sila? At mas masaya kapag 3 o 4 sila. Honey, hayaan mo sila mag-decide kung ilan ba ang gusto nilang maging anak. Saad naman ang daddy ni Gerald. Bakit anak? Ilan ba ang gusto niyong anak? Tanong ng ginang kay Gerald. Okay na siguro sa akin ng 5, mami. Ewan ko sa asawa ko kung ilan ang gusto niya. Grabe ka naman sa 5, babe. Ang dami nun, ha? Konti lang yon, 5 lang eh. Kahit na, 4 na beses pa akong manganganak, hindi madaling manganak, babe. Kay Geraldine nga noon, akala ko babawian ako ng buhay eh. Sige, kahit mga 3. 2 beses na lang yon, babe. Huling tawad na yan. Grabe ka naman dun sa huling tawad. Natatawang sambit ni Bea hanggang sa bigla na lang ito makaramdam ng pagkahilo. At para bang bumabaligtad ang kanyang sikmura kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa lababo. Nag-aalala namang sumunod sa kanya si Gerald habang hinahagod ang kanyang likuran. Masama ba ang pakiramdam mo, babe? Kanina lang okay ka naman ah.
Ewan ko ba, bigla na lang ako nahilo. Tapos ito nga, nagsuka ako. Pahinga ka na, pagtapos natin kumain. Babe, hindi kaya buntis na ulit ako? Nanlaki naman ang mga mata ni Gerald sa sinabing yun ni Bea. Kasi delayed na rin ako mga 2 weeks na. Baka nga buntis ka na. Naku, ang saya nun pag nagkataon. Magiging ate na si Gerald din natin. Sana nga. Tugon naman ni Bea. Para sure, kailangan kong gumamit ng pregnancy test. Pregnancy test? Sige, ako na ang bibili. Tumango naman si Bea at muli silang bumalik sa hapagkainan. Maganda naman ang ngiti ni Gina nang abutan nila ito. Mukhang may kutob din ito na nagdadalang tao na si Bea. Sana second baby na yan, anak. Saad naman ng ginang. Sana nga po, Mami. Tugon naman ni Bea. Pagkatapos nga nilang kumain ay kaagad na nagtungo si Gerald upang bumili ng pregnancy test sa Mercury. Tsaka mabilis itong pumalik ng bahay upang magamit na yun ni Bea at nang malaman na nila ang resulta. Babe, kinakabahan ako. Paano kung mag-negative? Malulungkot ka ba? Malulungkot, pero okay lang. Marami pa naman tayong pagkakataon para makabuo Dahan-dahan na nga binuksan ni Bea ang pinto ng CR at pumasok na doon. Naghihintay naman sa kanya si Gerald sa harap ng pinto. Kinakabahan din ito sa magiging resulta. Agad na nga siya napangiti nang lumabas na si Bea mula sa CR. Ngunit unti-unti din nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang makitang malungkot si Bea at laglag ang balikat nito na nilagpasan lamang siya. It's okay, babe. Sabi ko naman sa'yo marami pa tayong pagkakataon para gumawa at makabuo. Sabay yakap niya rito. It's a prank. Sabay tawa ni Bea. Look babe, positive siya. Buntis ako. Babe, buntis ako. Tuwang-tuwang sambit nito. Nagbagsakan nga ang mga luha mula sa mga mata ni Gerald dahil sa labis na tuwa. Muli niya ito niyakap. Wala ring humpay sa pagtulo ang mga luha ni Bea habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na tuwang-tuwa sa maganda niyang balita. Makalipas ang 9 na buwan, lalaki ang isinilang ni Bea na pinangalanan nilang Junior. Dahil isinunod ito sa pangalan ni Gerald. Siya nga si Gerald Santos Jr. Masayang masaya ang mag-asawa sa pagdating ng kanilang pangalawang supling. Ganoon din ang mami at daddy ni Gerald at ang nanay ni Bea na si Belen. Busog na busog sa pagmamahal ang dalawang bata na bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. Pinaghiwalay man noon, pinaglapit naman muli ng pagkakataon at sa tama ng panahon. Naniniwala ang mag-asawa sa salitang, kung kayo talaga ang para sa isa't isa, paglayuin man kayo ng napakahabang panahon, ay muli pa rin kayong pagtatagpuin sa tamang panahon.